Kumusta? Sinuri namin yung mga material mo at grabe, ang linaw ng isang tema, yung kahalagahan ng purpose, ng layunin. Naisip mo na ba, ba't kaya may mga team na parang meeting lang ng meeting pero walang usad? Oo, tama ka. At yun yung titingnan natin ngayon based nga dyan sa mga sources mo. Hindi lang pala ito basta, alam mo yun, nice to have. Ito daw talaga yung pinakagasolina ng team. So, ang mission natin. Silibing kung paano yung malinaw na bakit nagiging pundasyon ng team na kumikilos talaga, nagtatagumpay. Okay, sige, buklatin natin to. Merong isang linya doon na tumatak talaga. Ang team na walang isang layunin ay isang pulong lamang. Ouch, no? Parang sakit pakinggan pero totoo madalas, di ba? Ang resulta daw, sabi doon, pagod, tapos parang nawawalan ng gana, yung effort parang sabog lang. Relate ka ba? Sobra. At ang kapansin-pansin dito ayon sa material mo, hindi lang ito usapin ng simpleng strategy. Mas malalim daw. Sinasabi na yung tunay na purpose dapat nakaangkla pa sa parang walang hanggang plano ng Diyos. Binanggit pa nga yung Efeso, may concept pang echo of heaven, yung ginagawa raw dito sa lupa. Dapat umaalingaw doon sa kung ano yung kalooban sa langit. Mateo says this, yun, di ba? Oo, yun nga. Hindi lang basta work for the sake of working. At dito lalong nagiging interesting para sa akin. Kasi pinapakilala din ng sources mo yung apostolic team. Hindi daw to yung typical na team sa office. Yung pattern daw galing pa sa Biblia, yung team ni Jesus o yung sagawa sa Antioch. Oo. Yung Sagawa 13. Pa-quality traits daw nila. Una, iisang layunin, pero hindi lang basta na brainstorm, parang galing sa revelation daw. Tapos, matibay yung relasyon, parang pamilya. Magkakaiba yung gifts, pero nagtutulungan. Efeso 4 ata yun. Oo, Efeso 4:11-13, yung iba't ibang kaloob para sa pagpapalago. Eksakto. At yung pinaka-highlight, parang yung focus nila, mission talaga. Pagpapalawak ng kaharian, hindi lang i-maintain. Teka, pero paano to applicable kung yung team hindi naman strictly ministry ang focus? Nasabi ba yon? Yan. Magandang tanong. Kasi kahit yung examples galing sa Biblia o ministry, yung prinsipyo sa likod nito, sabi sa sources mo, universal siya, applicable sa kahit anong team. Yung pagkakaroon ng malalim, shared na why, grabe ang impact. Unay, nagliliyab yung motivation. Hindi lang dahil inuutusan ka o dahil sa sweldo. Meron pang ang binanggit na verse 2 Corinto 5:14, parang yung pag-ibig o yung passion sa mission mismo ang nagtutulak. Okay, gets ko. Mas malakas na driver yun. Oo. Pangalawa, nagkakaroon ng tunay na pagkakaisa. Imbes na, alam mo yun, kanya-kanyang trip, sama-sama talaga sa isang direksyon. Yun yung diwa sa Philippos 2, di ba? Yung humility at pag-isip sa iba. Oo. Less ng personal agenda. Tama. At pangatlo, yung sinabi mo kanina parang katawan. Binibigyang lakas ang bawat miyembro. Yung 1 Corinto 12:7, bawat parte, mahalaga, may ambag para sa kabutihan ng lahat. Mas feel ng tao yung value nila. So, okay, ang ganda ng concept. Pero paano natin to gagawin? Yung practical side, may binigay bang tools or steps yung sources mo? Meron naman, may mga practical na hakbang. Nariyan yung pagbuo daw ng Team Purpose Charter. Parang dokumento to, no? Kung saan nililinaw at sinusulat mismo ng team yung identity nila, yung beliefs, at yung unique mission nila. Parang constitution ng team. Okay. Para clear sa lahat. May iba pa. Meron ding vision casting. Ito yung parang pagpipinta ng picture ng future. Ano ba yung itsura ng success para sa team? Para ma-inspire lahat. At nabanggit din pati yung mga management frameworks like OKRs, Objectives and Key Results. Yung mga measurable goals. Oo, yun. Pati SMART goals. Specific, measurable, achievable, relevant, time-bound. Pero eto yung mahalagang paalala ng sources mo. Tools lang daw yan. Dapat nagsisilbi pa rin doon sa mas malalim na purpose, yung spiritual or core purpose. Hindi dapat yung metrics ang maging Diyos. Okay, so hindi dapat matrap sa pag-measure lang ng nagawa. Dapat laging tinatamong,
nakakatulong ba tong target na to sa ating tunay na bakit? Exactly. Ang tools, support lang sa purpose, hindi kapalit nito. Malinaw, napaka-importante niyan. Kaya ito ngayon yung tanong para sa na nakikinig sa mga team mo, sa mga grupong kinabibilangan mo, gaano nga ba kalinaw, gaano kasalamin sa araw-araw yung pinagsamahan ninyong bakit? Ramdam ba to ng lahat? Clear ba? At siguro isang huling pagninilay na rin. Ano kaya yung pwedeng magbago, no? Kung bago kayo gumawa ng desisyon o mag-launch ng project o kahit anong kilos ng team, umasa muna sa tanong na, ito ba tugma? Nagpapalakas ba to doon sa pinakalayunin na gusto nating maabot? Sulit pag-isipan yan hanggang sa susunod nating paghimay.